Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Samahan niyo ako muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng Biblia. Ang Biblia ay kasulatan na kinasihan ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuroan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So ito po ay salita ng Diyos. Kinasihan ng Diyos ang mga salita na narito o hininga ng Diyos. So magagamit natin ang kanyang salita sa pagtutuwid ng mga likong pamumuhay. At para na rin makapaglingkod tayo sa Diyos at maging karapat-dapat at handa sa mga mabubuting gawa. Ang Biblia ay aklat ng mga aklat o ito ay libro ng mga libro. Meron siyang 66 books. Meron siyang 39 books sa Old Testament at 27 naman sa New Testament mula Genesis hanggang Revelation. At ito ay nagawa sa loob ng 1,500 years. At meron itong 40 may akda na merong naisulat sa tatlong lingwahe, Hebrew, Aramaic at Greek, na kung saan ito ay napakaraming kwento, totoong nangyari mula sa simula hanggang wakas patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At ito ay totoong nangyari, totoong lugar sa Jerusalem nagsimula, sa Kanaan o sa Promised Land. At ito ay maraming kwento na pinapapalooban ng isang malaking kwento mamula sa kasalanan patungo sa kaligtasan. At ito ay maraming mga karakter na pinangungunahan nila Eva, Adan, Moises, Abraham at marami pang iba. At syempre, ang Biblia ay kasulatan patungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi sa Luke chapter 24 verse 44 hanggang 45, pagkatapos ay sinabi sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong una o noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Ang nagsasalita po ay ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ang kasulatan ni Moises, ang aklat ng mga propeta at ang aklat ng mga awit ay patungkol sa Panginoong Hesus at dapat matupad ang lahat ng nasusulat. Sa 45, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na buksan ng Diyos ang ating puso't isipan upang maunawaan natin ang kanyang mga kasulatan. Ang banal na Espiritu ang magpapaunawa nito sa atin. At ang Biblia ay punong-puno ng pag-asa na ito ay merong masayang ending na kung saan nakapaloob ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kwento ng pag-asa na naghahayag ng walang katulad na nakalaang plano ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng walang hanggang pag-asa sa mga tao sa lahat ng panahon at lahat ng dako. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Samahan niyo ako sa ating pagpapatuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Sa susunod pong muli, magandang araw sa ating lahat.